Hello guys! Welcome back to my channel. Today guys, ang pag-uusapan natin is tungkol sa iba't ibang character or ugali ng magkakapatid. So, meron tayong 10 guys, as in 10 siya. Meron tayong 10 na character ng uri ng ugali ng mga magkakapatid. Number 1 dyan guys is tahimik. Tahimik na kapatid. So, alam naman natin guys, sa magkakapatid, may isang kapatid dyan na tahimik. As in, never siyang advantage kasi guys, hindi siya mabarkada, hindi siya palalabas. Then, third guys is, nandun lang siya, nag-stay lang siya sa kwarto niya. As in, tahimik siya guys, parang limited yung lumalabas sa mouth niya. As in, tahimik. Sabi nga nila is nasa loob ang kulog, pero hindi naman ako naniniwala dun guys. Nasa ano lang talaga yun, nasa tao lang yun. Para sa akin nga mas advantage yung tahimik na kapatid yung hindi siya masyadong maboka. Kasi guys, I assure you guys, kapag nagkapamilya ka at nagkaroon ka ng struggle, yung tahimik mong kapatid ang isa at ang magiging takbuhan mo na tutulong sa'yo. Promise yan guys. I assure you that na yung tahimik mong kapatid na yan, lagi mong inaasam na nasa labang kulo kasi tahimik siya. Pero guys, sooner or later sa pagtanda nyo, sa pagkakaroon nyo ng sariling pamilya, siya ang malalapitan nyo. Promise yan. Second guys, may kapatid tayong palautos. Guys, alam mo yun, may kapatid tayong palautos. So, alam natin minsan, siya yung pinaka-eldest na kapatid natin, ang ate or ang kuya. Pero guys, hindi lang, para sa akin guys, hindi lang siya yung pinakamatanda eh. Pwede rin may isa sa mga kapatid mo na mas younger pa sa'yo na palautos. Which is, mararanasan nyo yan kasi naranasan ko yan. May mas bata nga sa akin, mas palautos sa akin. But, syempre, for the ano na rin, sundin natin para iwas away, iwas gulo sa tahanan pag uuwi ang mama galing sa trabaho, diba guys? Number 3 guys, mahilig ipasa yung trabaho. As in yung trabahong gawaing bahay na nakatoka sa kanya. May kapatid tayong ganyan guys. Yung, lalo na ngayon guys na ang mga kapatid natin is mahilig maghahawak ng cellphone. So lalo na pag nag-ML yan, tapos may utos si mother na ganyan-ganyan, ipapasa niya sa isa niyang kapatid. May kapatid tayong ganyan guys. And ang number 4 guys, ito, as in totoo to, may kapatid tayong never umasa. As in never umasa. Lalo na pagdating sa financial at kapag nagkaroon na ng sariling pamilya. Example nito guys, may kapatid tayong nag-working student, right? May nag-working student tayong kapatid kasi nga never niyang iasa yung panggastos niya pang school sa magulang niya or sino man na mga kapatid niya nagtatrabaho. At guys, itong taon na rin to, once na naging ganun siya, yung beginning niya ganun, yun yung start niya, never siyang umaasa financial lalo na kapag nag-school siya. Asahan nyo guys, pag nagkaroon ng sariling pamilya yan, never din niya naasa financially. Kumbaga ba, magkaroon man siya ng problema financial sa pamilya niya, sariling pamilya niya, siya rin ang magsushoulder nun guys. Which is, grabe guys, yan ang pinaka the best na kapatid. As in, never umasa. As in, kumbaga ba is, hiyang-hiya siya na umasa or lumapit. Kumbaga ba, gumagawa siya ng paraan para masolusyonan niya yung problema niya sa sarili niya. Advantage siya kasi hindi niya nabibigyan ng sakit ng ulo yung mga magulang niya at yung mga kapatid niya. At the same time guys, never niyang napeperwisyo ang mga magulang niya at kapatid niya. But may disadvantage guys kasi ang disadvantage lang nito dahil nga sa sobrang hindi siya umaasa
financially or sa problem niya na na encounter niya. Ang disadvantage naman nito guys is nasa shoulder niya. Kumbaga ba wala siyang marilisan ng problem niya. Kumbaga ba wala siyang, kung gusto man niyang naway may tumulong sa kanya, walang makalapit kasi nga never niyang ginagawa yun na iasa sa iba. Kumbaga never siyang magkwento na kailangan ko ng tulong ganito. Kumbaga ba sinasarili niya. Yun lang yung disadvantage nun guys. Kumbaga ba hindi alam ng mga kapatid niya, ng mga magulang niya na need mo ng help. Then pang 5 guys, may kasalungat siya ng number 4 guys. May kapatid tayong paalasa, as in paalasa in terms of financial. At dahil palaasa siya in financial, asahan mo guys, pag nagkaroon ng sariling pamilya to, iaasa niya rin sa'yo. Yun nga guys, yung number 5 natin, may kapatid tayong sobrang palaasa. As in, at dahil guys, sobrang palaasa niya, asahan niya pag nagkaroon siya ng sariling pamilya, iaasa niya yun. Like guys, pag nagkaanak siya, yung pampaanak niya, kumbaga ba, hindi na siya yung magbabanat ng buto ng sobrang sipag na, as in, kasi alam niya naman na nandiyan ang magulang niya, nandiyan ang mga kapatid niya, natutulungan siya sa pagpapaanak, financially sa panggastos. Tapos pag nagkaroon siya ng mga anak, kahit mag-anak siya, alam niya na may mag-aalaga. As in palaasa guys, kumbaga yung obligasyon niya as dun sa sarili ng pamilya na dapat siya yung nagsusupport, siya yung nag-aalaga. Ang nangyayari guys is pinapaasa niya yun sa mga magulang niya, sa mga kapatid niya, na nakalimutan niya guys na may mga ibang pamangkin din yung mga kapatid niya, na may ibang mga apo din yung mga magulang niya, which is nag-focus na lang yung mga magulang niya at mga kapatid niya dun sa kanya at sa mga anak niya, which is bad vibes guys. Kasi biruin mo guys, nakafocus lang yung magulang mo at mga kapatid mo sa'yo, samantalang hindi lang naman ikaw yung anak at mga apo, lalo na guys kung marami kayo, tapos ang tinitingnan lang ng magulang at mga kapatid mo is ikaw at yung magiging mga anak mo, which is sad guys. Naway equality, naway dapat may equality tayo. Number 6 guys, may kapatid tayo na lahat gusto libre. Kahit nagkaroon na siya ng sariling pamilya, gusto lahat libre. Katulad ng sinabi ko sa number 5, katikit niya to, kapag ang kapatid natin is palaasa, asahan mo guys, yung kapatid mo na yun gusto lahat libre. As in, libre sa bahay, libre sa kain, libre sa mga gastos niya sa mga anak niya, libre sa konsumisyon sa pag-aalaga sa anak niya. As in guys, hello, kahit nagkaroon na siya ng sariling pamilya, gusto niya lahat libre. Kasi hindi niya na kailangan mag-effort kasi nandiyan na naman ang magulang niya, mga kapatid niya, para siya lahat. Ang masakit lang dito guys is hindi lang naman siya yung anak, hindi lang rin naman yung mga anak niya yung apo. Ang nangyayari guys is nagpo-focus yung mga magulang niya at mga kapatid niya sa kanya at sa mga nagiging mga anak niya, which is unfair. Number 7 guys is may kapatid tayo na pinapasa ang obligasyon niya, lalo na kapag nagkaroon na siya ng sariling pamilya, pinapasa niya yung obligasyon niya sa kapwa niya kapatid niya o sa mga magulang niya. As in yung obligasyon niya sa pagbibili ng gatas, ang obligasyon niya sa aalaga sa anak niya, ang obligasyon niya sa asawa niya, ang obligasyon niya para magkaroon ng magandang buhay yung anak niya, ang obligasyon niya para matignan or ma-monitor yung anak niya is
pinapasa niya sa mga kapatid niya or sa mga magulang niya, which is hello, pangit naman tignan kasi naggawa ka ng sarili mong pamilya pero yung obligasyon mo hindi mo ginagampanan, pinapasa mo sa magulang mo at sa mga kapatid mo, which is ito pa guys ang gara. What if kung okay lang kung ikaw lang yung nag-iisang anak or yung mga anak mo lang yung nagiging apo, eh what if kung marami kayong kapatid, maraming mga apo yung mga magulang mo, tapos ang ginagawa mo, nag-anak ka lang nag-anak, yung obligasyon mo dun sa anak mo, sa asawa mo, hindi mo inoobliga, kumbaga pinapasa mo sa magulang mo at sa mga kapatid mo, which is ang unfair naman. Tsaka konting konting hiya din kasi kumbaga obligasyon ko to, bakit ko ipapasa sa mga magulang ko at sa mga kapatid ko, ako nag-produce ng sarili kong pamilya. Yun yung number 7 natin guys. Number 8 guys, may kapatid tayo na maaalala ka lang kapag may kailangan. Example niyan guys is financially. Nung may pera tong kapatid mo na to, hindi kanya naaalala. Pero nung wala na siyang pera, kulang na, short na siya, tsaka ka lang niya naaalala. Alam mo yun guys. Tapos, ang pangalawang example pa nito is yung nakikita kanyang may pera, kumbaga ba nagre-relay na lang siya sa'yo, yung gano'n naaalala ka niya sa pag gano'n yung ginagawa mo, kaya ikaw yung tinatakbo niya kapag wala ka ng pera. Then guys, yun nga guys, yung pang number 8 natin, may kapatid tayo na maaalala ka lang kapag may kailangan, lalo na kapag wala siyang pera, wala siyang pambili ng gatas, walang mag-aalaga sa anak niya, doon ka lang niya alalahanin. Sakit diba? Saklap nun guys. Pang number 9 natin guys is may kapatid tayo na iniisip lang ang side niya, as in yung sa parte niya, sa parte ng mga anak niya, at hindi niya iniisip yung maging outcome nun sa kapatid niya at sa ibang mga pamangkin niya. Example niyan guys, yung tatawagan ka niya para pumunta sa kanila para mag-alaga ng mga anak niya, samantalang yung tinatawagan niya may sariling anak. Yung alam mo yung kapag nagtrabaho itong tinawagan niya, mas malaki, mas may kikitain pang malaki. Yung alam niya na i-stack niya yung kapatid niya doon para lang mag-alaga sa kanya, which is pare-parehas naman sila may sariling pamilya. And aside pa dun guys, ang good example, yun nga guys, yung number 9 natin, may kapatid tayo na iniisip lang ang side niya kaysa sa side ng kabilang kapatid niya. Ito guys, for example nito is kapag magpapaalaga ng anak, which is alam naman niya na may anak din yung kapatid niya. Then pangalawang example nito guys is kapag nagtrabaho tong kapatid niya, mas malaki yung maibibigay nun sa mga anak niya kaysa mag-stock sa kanila para pagsilbihan silang mag-aama. Yun guys yung pang number 9 natin. And number 10 guys, may kapatid tayo na mapanlamang, as in mapanlamang guys. Ang example nito is guys, mapanlamang sa pagkain, mapanlamang sa mga gawaing bahay, yung pag nagkaroon naman sariling pamilya guys, mapanlamang sa yung financially. For example, kapag may mga kapatid din siya doon, yung mas lamang pa yung gastos ng isang kapatid kaysa sa kanya. Tapos minsan inaasa niya na rin yung financially sa ibang mga kapatid niya, pati sa pag-aalaga. Yung nanlalamang na guys, hindi na siya fair.
As in, no tayo dyan guys. Kaya guys, dyan nagtatapos ang aking 10 karakter or ugali ng mga magkakapatid. Please guys, enjoy watching all my videos and please guys, support my YouTube channel. Thank you! Next time!